Malakas ang ulan. Halos bumubuo na ng baha sa madilim at makipot na eskinita ng tondo. Nanginginig ang kamay ni Nadia habang iniabot niya ang huling piraso ng kakanin sa isang mamimili. 5 na lang ang barya sa kanyang palad. Sapat lang para sa pamasahe pauwi kung hindi siya lakarin. Pero may sakit ang nanay niya at kailangan niya itong alagaan. Minsan, pakiramdam niya. Mas matanda pa siya sa edad niya. 22 taon, pero pasan niya ang daigdig. Ingat ka ate, sabi ng mamimili, sabay takbo sa ulan. Napabuntong hininga si Nadia. Ang lamig na humahaplos sa kanyang balat ay parang salamin ng kanyang kaluluwa. Malamig, pagod, at walang katiyakan kung kailan magiging maayos ang lahat. Simula nang mawala ang ama niya, siya na ang naging haligi ng kanilang maliit na barong-barong. Kailangan niyang maging matatag, kahit na sa loob niya ay nanginginig siya. Kailangan niyang maging bayani para sa nanay niya, dahil walang ibang gagawa nito. Wala naman talagang bayani para sa mga tulad nila sa tondo. Pinulot niya ang kanyang timba at payong, saka nagsimulang maglakad pauwi. Ang bawat hakbang ay mabigat, tila ba ang putik sa kalsada ay kumakapit sa kanyang mga paa. Ayaw siyang pakawalan. Ang tunog ng ulan na bumabagsak sa kanyang payong ay nagiging musika ng kalungkutan, nagpapaalala sa kanya ng kanyang kahirapan, ng kanyang mga pangarap na tila imposible nang matupad. Kung mayroon mang isang bagay na natutunan niya sa buhay, iyon ay ang kaligayahan ay hindi para sa mga taong ipinanganak sa kaguluhan ng tondo. Para lang ito sa mga pinagpala, sa mga mayaman. Habang papalapit siya sa ospital, kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niyang si Aling Nena bilang janitress, may narinig siyang kakaibang ingay. Hindi ito tunog ng ulan o ng rumaragasang traffic. Ito ay tunog ng pag-aaway, ng paghampas at ng isang naghihirap na ungol. Napatigil siya. Sa madilim na sulok sa gilid ng emergency entrance ng ospital, may nakita siyang 2 anino. Lumalaban ang isa at humahampas naman ang isa. Puno ng kaba ang kanyang dibdib, pero ang likas niyang pagiging matapang ay mas nangingibabaw. "Hoy! Anong ginagawa niyo dyan?" Sigaw niya. Dala ang tapang na hiniram lang niya mula sa kanyang puso. Nilingon siya ng 2 lalaki. May hawak silang tubo. Mabilis silang tumakas nang makita si Nadia. Marahil ay natakot sa kanyang biglaang pagsulpot o sa pagdating ng mga gwardiya. Nang umalis ang mga anino, doon lang niya nakita ang lalaking nakahandusay sa lupa, duguan at halos walang malay. Nakasuot ito ng mamahaling suit, basang-basa sa ulan, at ang mukha nito ay halos hindi na makilala dahil sa dugo. Napaigtad si Nadia. Isang pulso ng takot ang bumalot sa kanya. Hindi siya dapat makialam. Ito ay problema ng mga mayayaman. Pero nang makita niya ang walang buhay na tingin sa mga mata ng lalaki, na tila ba sumusuko na sa kamatayan, may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam, hindi awa, kundi isang uri ng koneksyon sa taong hindi niya kilala. Parang nakikita niya ang sarili niya sa mga mata nito. Parehong pagod, parehong nagsusumamo na matapos na ang lahat. "Sir! Sir, gising po!" Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas, pero inangat niya ang ulo ng lalaki. Ang dugo ay kumalat sa kanyang kamay. "Tulungan niyo po ako, may tao pong nasaktan dito." Sigaw niya sa mga gwardiya ng ospital na noon lang napansin ang kaguluhan. Habang nagkukumpulan ang mga tao at dumating ang mga gwardiya, inalalaya ni Nadia ang lalaki. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang paningin. Sa kabila ng dugo at sakit, nakita niya ang isang pares ng malalim at tila malungkot na mga mata. Nagulat siya. Sa gitna ng kaguluhan, ng kanyang sariling pagod at kalungkutan, may isang pamilyar na kalungkutan siyang nakita sa mga mata ng estranghero. Hindi niya inintindi ang pagdating ng mga doktor at nurse. Iniwan niya ang lalaki sa pangangalaga ng mga profesional. Ayaw niyang masangkot
Ayaw niyang maging bahagi ng mundo ng mga mayayaman na sa tingin niya ay puro problema lang ang dala. Lumayo siya, nagmamadaling umalis bago pa may sino man ang makakilala sa kanya o tanungin siya ng kahit ano. Sino siya? Bulong niya sa sarili habang tinitignan ang kanyang duguan na kamay. At bakit parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya? Makalipas ang ilang araw, bumalik si Nadia sa kanyang pangkaraniwang buhay. Nagbebenta ng kakanin sa umaga, nag-aalaga ng nanay sa gabi. Sinubukan niyang kalimutan ang nangyari, pero hindi niya magawa. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip ang mga mata ng estranghero, mga mata na nagtatago ng malalim na lihim ng sakit na hindi niya maintindihan. Isang hapon, habang naglilinis siya ng kanilang munting tahanan, isang itim na van na kasing kinis ng salamin ang huminto sa harap ng kanilang barong-barong. Napakunot ang noo niya. Hindi ito karaniwang tanawin sa Tondo. Isang matangkad na lalaki, nakasuot ng corporate suit, ang bumaba mula sa sasakyan. Nagulat siya nang diretsong lumakad ito patungo sa kanya. Nadia Ramos? Tanong ng lalaki. Ang boses ay seryoso at propesyonal. Kinabahan siya. Ako nga po. Bakit po? Si Sir Steve Alcaraz po ang pinapunta sa akin. Gusto po niya kayong makausap tungkol sa isang bagay na mahalaga. Napatulala si Nadia. Steve Alcaraz? Ang lalaking duguan na iniligtas niya sa gitna ng ulan? Hindi niya maintindihan bakit gusto siyang makausap ng isang mayaman at maimpluwensyang tao. Ano ang mahalaga? Ang tanging alam niya mula sa sandaling iyon ay hindi na magiging pareho ang kanyang buhay. Nanlalamig ang mga kamay ni Nadia habang sumasakay siya sa itim na van. Ang upuan ay gawa sa leather, malambot at mabango. Napaka-impokble ng lahat. Bakit siya, isang hamak na tindera ng kakanin mula Tondo, ay nakasakay sa isang ganito? Bakit siya gustong makausap ng isang Steve Alcaraz? Ang isip niya ay puno ng libu-libong tanong, at bawat tanong ay nagdadala ng bagong kaba. Inihatid siya sa isang gusali na kasing tangkad ng mga ulap. Ang Alcaraz Tower. Kitang-kita ang pangalan sa itaas, nagniningning sa sikat ng araw. Naglakad siya sa loob at bawat hakbang ay parang nababaon siya sa isang mundo na hindi niya pag-aari. Ang marmol na sahig ay napakakinang. Ang mga pader ay salamin at ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling damit. Pakiramdam niya, isang mantsa siya sa lugar na yon. Dito po kayo, ma'am, sabi ng isang sekretary. Itinuro ang isang malaking pinto. Ma'am, napangiti siya ng mapait. Ma'am, hindi niya alam kung kailan siya huling tinawag na ma'am. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang isang maluwag at modernong opisina. May malaking bintana na tanaw ang buong syudad ng Maynila, mula sa makulay na Tondo hanggang sa nagniningning na Makati. Nakatayo sa harap ng bintana ang lalaking iniligtas niya. Nakasuot ito ng puting polo at hindi na makikita ang mga sugat sa mukha nito. Tumalikod ito at nagtama ang kanilang paningin. Si Steve Alcaraz. Ang mga mata nito ay kasing lalim pa rin ng dagat. Ngunit ngayon, wala na ang sakit at pagod na nakita niya noon. Ngayon, may bakas ng pangingibabaw at awtoridad. Salamat sa pagpunta, Nadia, sabi ni Steve. Ang boses ay kalmado at malalim. Upo ka. Umupo si Nadia sa silya sa harap ng malaking mesa ni Steve. Ang kaba ay unti-unting napapalitan ng pagtataka. Ano ba talaga ang gusto nito? Napakaswerte ko na ikaw ang nakakita sa akin noong gabing iyon. Panimula ni Steve. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Wala po yun, sir. Mabilis na sagot ni Nadia. Kahit sino naman po tutulong. Ngumiti si Steve, ngunit walang kagalakan ang kanyang mga mata. Hindi, ikaw. Ikaw ang tumulong. At doon, Nadia, nagbago ang lahat. Napakunot ang noo ni Nadia. Anong ibig niyong sabihin, sir? Naglakad si Steve patungo sa kanyang mesa, umupo, at seryosong tumingin kay Nadia.
Nadia, diretsohin na kita. May colon cancer ako. Stage 4. Parang bombang sumabog sa tenga ni Nadia ang mga salitang yon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Cancer? Ang mayaman at malakas na lalaking ito ay may sakit na ganoon kalubha? Hindi na ako magtatagal, Nadia. Mga ilang buwan na lang. Nagpatuloy si Steve. Ang boses ay parang hindi sa kanya. At bago ako mawala, may isang bagay akong gustong mangyari. Nilingon niya ang bintana. Tinitignan ang syudad. Gusto kong magkaroon ng pamilya. Gusto kong mamatay na may asawa. Kahit sa huling sandali. Hindi ko kayang mamatay ng nag-iisa. Napatingin siya kay Nadia. At sa pagkakataong yon, nakita na naman ni Nadia ang kalungkutan sa mga mata nito. Ang parehong kalungkutan na nakita niya noong gabing iyon sa ulan. Kaya, Nadia, may isang proposal ako para sa'yo. Naglabas si Steve ng isang makapal na sobre at inilagay sa mesa. Gusto kong pakasalan mo ako sa loob ng 100 araw. Ito ay isang kontrata ng pag-aasawa. Napatulala si Nadia. Ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis. Pakasalan? Siya? Isang mayaman na may cancer? Ito ba ay biro? At kapalit nito? Idinulas ni Steve ang sobre sa harap niya. 50 milyong piso. Nanlaki ang mga mata ni Nadia. 50 milyong piso? Ang numero ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. 50 milyon. Sapat na para sa gamot ng nanay niya. Sapat na para mabayaran ang lahat ng utang. Sapat na para makalaya sila sa kahirapan ng tondo. Hindi ko naman hinihingi na mahalin mo ako, Nadia. Paliwanag ni Steve. Tila nababasa ang isip niya. Kailangan ko lang ng isang asawa sa papel. Kailangan ko ng isang tao na kasama ko sa huling sandali. At kailangan mo ng pera. It's a fair trade. Nagulat siya. May bahagi sa kanya ang gusto niyang tumayo at sampalin ang lalaki. Bakit niya iniisip na nabibili ang dignidad niya? Pero may bahagi din sa kanya ang nanginginig sa ideya ng pera. Ang nanay niya. Ang nanay niya na naghihirap sa sakit. Hindi ko po kayo maintindihan, sir. Nauutal na sabi ni Nadia. Bakit ako? Maraming babae dyan na mas karapat-dapat kaysa sa akin. Mga babaeng mayaman din na may pinag-aralan. Dahil ikaw ang nakakita sa akin noong gabing iyon na, Nadia? Sagot ni Steve, ang mga mata ay matalim. Ikaw ang tumulong sa akin nang walang pag-aalinlangan. May nakita akong tapang sa'yo, isang bagay na hindi ko nakikita sa iba. At ikaw, hindi mo ako kilala. Wala kang interes sa pera ko. Hindi ka nag-aabalang makipagkilala sa akin pagkatapos ng nangyari. Iyan ang hinahanap ko. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang mga salita ni Steve ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang ulo kasama ang nakakasilaw na halaga ng 50 milyon. Pagpasok niya sa maliit nilang barong-barong, nakita niya ang nanay niya na nakahiga, namumutla. Humingi ito ng tubig. Nay, anong masakit sa'yo? Tanong ni Nadia, inabot ang tubig. Wala ito, anak. Ngumiti ang nanay niya, ngunit halata ang paghihirap. Basta kasama kita, ayos lang ako. Niyakap ni Nadia ang nanay niya. Ang amoy ng gamot at kapaguran ay humalos sa hangin. Naramdaman niya ang init ng katawan ng nanay niya at ang kanyang sariling puso ay kumirot sa sakit. Kailangan niya ng pera. Kailangan niya ng pera para sa nanay niya. Mayaman yan, anak, sabi ng nanay niya isang beses nang makita ang sasakyan ni Steve. Mag-ingat ka. Hindi porket mayaman ay mabait na. Hindi lahat ng ginto ay kumikinang. Ngayon, ang mga salitang iyon ay nagpapagulo sa isip ni Nadia. Ang 50 milyon ay parang isang susi sa kalayaan, ngunit ito rin ay isang kadena na magtatali sa kanya sa isang kontrata, sa isang lalaking halos hindi niya kilala. Pero ang nanay niya ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Ang bawat sandali ay puno ng pag-aalinlangan, ng paglalaban sa pagitan ng kanyang prinsipyo at ng pangangailangan.
Kaya ba niya? Kaya ba niyang magpanggap na asawa ng isang estranghero, ng isang taong mamamatay na? Kaya ba niyang ipagpalit ang kanyang dignidad para sa buhay ng nanay niya? Kinabukasan, maaga pa ay bumangon na si Nadia. Nagtungo siya sa kusina, naghanda ng kape para sa nanay niya. Nakita niya ang isang maliit na box ng gamot sa mesa, nakalagay ang pangalan ng nanay niya. Isang mamahaling gamot na hindi nila kayang bilhin. Isang gamot na sigurado siyang mula kay Steve. Nagbuntong hininga si Nadia. Isinara niya ang kanyang mga mata. 50 milyon. Gamot para sa nanay niya. Kalayaan. Hindi siya makakapayag na mamatay ang nanay niya nang dahil lang sa kanyang pagmamataas. Sa hapon, muling bumalik si Nadia sa Alcaraz Tower. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ngunit ngayon, may halong determinasyon. Hindi na siya ang babaeng nag-aalinlangan noong isang araw. Ito ay para sa nanay niya. Lahat ay para sa nanay niya. Pumasok siya sa opisina ni Steve na naghihintay na. Ang lalaki ay nakatayo sa harap ng bintana. Tinitignan ang syudad. Nadia, sabi ni Steve nang marinig ang kanyang pagpasok. Nakapagdesisyon ka na ba? Huminga ng malalim si Nadia. Matibay ang kanyang boses kahit nanginginig ang kanyang kalooban. Sige, tatanggapin ko ang kontrata mo, Sir Steve. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Steve, ngunit agad ding nawala. Matalino kang desisyon. Pero, sabi ni Nadia, naglakad patungo sa kanya. Ang mga mata ay diretso at matapang. May isang kondisyon ako, Sir Steve. Napatingin sa kanya si Steve, nagulat. Kondisyon? Opo, sagot ni Nadia, walang takot. Ang perang ibibigay mo ay hindi para sa akin. Para sa gamot ng nanay ko at pambayad sa lahat ng utang namin. Kailangan ko ng patunay na ito ay direktang mapupunta sa kanila. Hindi ako ang kinakasal para magpayaman. Sir Steve, kinakasal ako para iligtas ang nanay ko. At isa pa, kailangan ko ng assurance na hindi mo gagamitin ang kontratang ito para saktan ako o ang nanay ko. Napakunot ang noo ni Steve, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya. Sa pagkakataong ito, totoo ang ngiti. Na tila may nakita siyang bagay na hindi niya inaasahan. Kung iyon ang gusto mo, Nadia, sang-ayon ako. Iniabot ni Steve ang kamay niya. Welcome to the family, Mrs. Alcaraz. Sa loob ng 100 araw. Kinuha ni Nadia ang kamay nito. Malamig ang kanyang kamay. At ang kamay nito ay mainit. Isang kontrata. Isang kasunduan. Isang pagpapanggap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, alam ni Nadia na nagsisimula na ang isang bagay na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, naiwan si Nadia sa kanilang barong-barong sa tondo. Nakatitig sa kisame. Pakiramdam niya, nakasakay siya sa isang panaginip na hindi niya maintindihan. Asawa ni Steve Alcaraz, 50 milyong piso para sa nanay niya. Ang lahat ay tila imposibleng paniwalaan. Isang linggo ang lumipas. Ang pera ay na-deposit na sa account ng nanay niya para sa kanyang pagpapagamot at sa pagbabayad ng utang. Nakahinga ng maluwag si Nadia, ngunit kasabay noon ang pagbigat ng kanyang dibdib. Dumating ang araw na kailangan na niyang lumipat sa mansyon ni Steve. Inihatid siya ng isang kotse. Mula sa putikang eskinita ng tondo, dinala siya sa isang subdivision na napakatahimik at napakalinis. Ang mga puno ay matataas. Ang mga bahay ay malalaki at matatayog, parang mga palasyo. At sa dulo ng kalsada, nakatayo ang Alcaraz Mansion. Para itong isang kastilyo. Mataas ang gate na bakal, ang mga pader ay napakalaki. At sa gitna ng malawak na hardin, ay nakatayo ang isang istrukturang gawa sa puting marmol at salamin. Napakaliit niya. Napakaliit ng mundo niya kumpara sa mundong ito. Ma'am Nadia, sabi ng isang babaeng nakangiti, na tila headmaid. Maligayang pagdating po sa Alcaraz Mansion.
Ako po si Manang Linda, ang head ng mga tauhan dito. Ang boses ni Manang Linda ay mainit at magiliw, ngunit ang mga mata ng ibang kasambahay ay nagpapahiwatig ng pagdududa, ng pagtataka kung sino siya at bakit siya naroroon. Pakiramdam ni Nadia, isa siyang dayuhan. Salamat po, mahina niyang sagot. Ipinakita sa kanya ang kanyang magiging kwarto. Hindi ito kwarto, ito ay isang suite. May sariling sala, malaking kama na kasing lambot ng ulap, at banyo na kasing laki ng kanyang buong barong-barong. Mayroon ding walk-in closet na puno ng mga damit na hindi niya kailanman naisip na maisusuot niya. Mga damit na gawa sa mamahaling tela, na may mga tatak na hindi niya kilala. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Iba ito sa ingay ng tondo, sa tawanan ng mga bata, sa tunog ng radyo ng kapitbahay. Nakatingin siya sa kisame, iniisip si Steve. Ano kaya ang iniisip nito? Bakit siya pinili nito? At paano siya magpapanggap na asawa sa loob ng 100 araw? Kinabukasan, habang kumakain siya ng almusal sa napakalaking dining area, dumating si Steve. Nakasuot ito ng suit at may hawak itong pahayagan. Tila hindi ito nakatulog ng maayos. Ang mga mata nito ay may bahagyang pamamaga. "Good morning, Nadia," sabi ni Steve, walang anumang emosyon sa boses. "Good morning po, Sir Steve," sagot ni Nadia, nakayuko. Umupo si Steve sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanilang agahan ay puno ng katahimikan na tanging tunog lang ng kutsara at tinidor ang naririnig. "Nadia," sabi ni Steve, binaba ang pahayagan. "May kailangan tayong pag-usapan." Napatingin si Nadia sa kanya. "Ano po iyon, sir?" "Alam kong kontrata lang ito." Panimula ni Steve. "Pero sa labas, kailangan nating magpanggap. Hindi ko kailangan ng isang babaeng magmumukhang inosente at walang alam. Kailangan ko ng isang disenteng asawa." Nagulat si Nadia. Naramdaman niya ang init ng dugo sa kanyang pisngi. "Ano pong ibig niyong sabihin, sir?" "Simula ngayon, tuturuan kita kung paano maging isang tunay na asawa, kung paano kumilos sa harap ng mga tao, kung paano magsalita, kung paano maglakad. Hindi ko kailangan ng isang asawa na galing sa tondo. Kailangan ko ng isang Mrs. Alcaraz." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Masakit ang mga salita ni Steve. Pakiramdam niya, hinuhusgahan siya, binabago. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, ang kanyang pinagmulan. Ngunit naaalala niya ang nanay niya, ang pera, ang kontrata. "Bukas, magsisimula tayo," sabi ni Steve. Tinitigan siya. "Mag-aaral ka at susunod ka sa akin." At simula nga noon, naging parang isang estudyante si Nadia. Tinuruan siya ni Steve ng lahat ng bagay. Mula sa kung paano humawak ng tinidor at kutsara ng tama, kung paano maglakad ng tuwid at elegante, kung paano makipag-usap ng mahinahon at may dignidad. Tinuruan din siya nito tungkol sa mga negosyo, sa mga politika, sa mga bagay na hindi niya kailanman inisip na matututunan niya. Sa simula, mahirap. Masyadong maraming bagay ang kailangan niyang matutunan. Minsan, naiinis siya. Minsan, gusto niyang sumigaw. Sabihin kay Steve na hindi niya kailangan ng ganito. Pero tuwing nakikita niya ang seryosong mukha ni Steve, ang pagnanais nito na maayos ang lahat bago siya mawala. Nakikita niya ang bahid ng kalungkutan sa mga mata nito. Napapatahimik siya. Isang hapon, habang nag-aaral siya ng French, nilapitan siya ni Steve. "Masyado kang seryoso, Nadia." "Mahirap po," sagot ni Nadia na kayuko. "Hindi ka lang matalino, matapang ka din," sabi ni Steve at umupo sa tabi niya. "Pero kailangan mong matuto, hindi lang para sa kontrata, kundi para sa sarili mo, para kapag natapos na ang lahat, hindi ka na babalik sa kung saan ka galing." Nagulat si Nadia. Tinitigan niya si Steve. Ang mga salita nito ay tila tumagos sa kanyang puso. Hindi lang siya tinuturuan nito para sa pagpapanggap.
Tinuturuan din siya nito para sa kanyang kinabukasan. Nagkaroon sila ng mga pagkakataon na nag-uusap sila ng hindi tungkol sa mga aralin, tungkol sa buhay, sa mga pangarap, sa mga bagay na nakakatawa. Nalaman ni Nadia na si Steve ay may sarili ding mga problema, mga pangarap na hindi natupad, mga pangungulila na nakatago sa likod ng kanyang seryosong mukha. Nagsisimulang bumaba ang kanyang pader. Nagsisimula siyang makita si Steve, hindi lang bilang Sir Steve, kundi bilang isang tao. Isang gabi, habang naglalakad siya sa hardin, nakita niya si Steve na nakaupo sa bench, nakatingin sa mga bituin. Nilapitan niya ito. "Hindi po kayo makatulog, sir?" Tanong niya. Minsan, ang katahimikan ang pinakamahirap kalabanin, Nadia. Sagot ni Steve, hindi tumitingin sa kanya. Lalo na kung alam mong paubos na ang oras mo. Umupo si Nadia sa tabi nito. Tahimik sila. Naramdaman ni Nadia ang lamig ng hangin, ang amoy ng mga bulaklak, at ang presensya ni Steve sa tabi niya. Hindi na siya natatakot. Hindi na siya naiinis. Sa halip, may kakaibang pakiramdam na pumupuno sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pag-unawa, ng koneksyon. Nilingon siya ni Steve. Ang mga mata nito ay malungkot pa rin, ngunit may bahid ng pagtitiwala. "Salamat, Nadia." "Para saan po?" tanong niya. "Dahil nanatili ka," sagot ni Steve at ngumiti. Isang nganang ngiti na hindi na niya nakita kailanman. Isang ngamang ngiti na umabot sa mga mata nito. Isang ngiti na nagpakilig sa puso ni Nadia. Nakatitig si Nadia sa kanya. Ngayon, sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng nagniningning na buwan, nakita niya ang isang Steve Alcaraz na hindi niya kailanman naisip na makikita niya. Isang Steve na malungkot, nag-iisa at tila naghahanap ng kaunting ilaw sa kanyang madilim na mundo. At sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang pagnanais na tulungan siya, na samahan siya, hindi dahil sa kontrata, kundi dahil sa kanya. "Nadia," bulong ni Steve, nakatingin sa kanya. "Alam mo ba, minsan, gusto kong sumuko. Pero kapag nakikita kita, may nakikita akong pag-asa. May nakikita akong rason para lumaban." Bumilis ang tibok ng puso ni Nadia. Hindi siya makasagot. Ang mga salita ni Steve ay tila musika sa kanyang tenga, ngunit may kasamang matinding pait. Biglang, narinig nila ang tunog ng isang sasakyan na dumating. Hindi ito ang oras para sa sinuman. Nagkatinginan sila ni Steve. May kung anong kakaibang kaba ang bumalot kay Nadia. Sino kaya ang dumating ng gabing iyon? At bakit? Isang babae ang bumaba mula sa kotse, nakasuot ng napakagandang damit at naglakad patungo sa kanila nang may ngiti sa labi. Ang ngiting iyon ay maganda, ngunit may bakas ng pangingibabaw. "Steve, my love, na-miss mo ba ako?" Ang boses nito ay matinis, at ang mga mata nito ay diretso kay Nadia, puno ng paghamak. Napako si Nadia sa kinauupuan niya habang papalapit ang babae. Ang bawat hakbang nito ay puno ng kumpiyansa. Tila ba, pag-aari nito, ang buong hardin, ang buong mansyon, ang kanyang buhok ay makintab, ang kanyang damit ay nagkikinang. Siya ang larawan ng isang babaeng mayaman, may pinag-aralan, at siguradong hindi kailanman nakatikim ng hirap. "Clarice," sabi ni Steve. Ang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagtataka. Tumayo ito at humarap sa babae. "Steve, my love, na-miss mo ba ako?" Nilapitan ni Clarice si Steve at niyakap ito ng mahigpit. Halos hindi na huminga si Nadia. Ang yakap ay masyadong intimate, masyadong pamilyar. Binitawan ni Clarice si Steve at ang kanyang mga mata ay lumipat kay Nadia. Ang nangiti nito ay lumawak, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Oh, sino naman ito? Isa ba siyang bagong maid, Steve?" Medyo bago ang mukha niya. Kumunot ang noo ni Steve. "Clarice, huwag kang bastos." "Bakit naman?
Nagtatanong lang ako, sabi ni Clarice, bahagyang tumawa. Napakalaki ng bahay mo, Steve. Baka hindi ko lang napansin na may bago kang tauhan. Naramdaman ni Nadia ang init na umaakyat sa kanyang pisngi. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili. Pero ano ang sasabihin niya? Na siya ang asawa ng kontrata? Clarice, this is Nadia. Pagpapakilala ni Steve, ang boses ay matigas. My wife. Nanlaki ang mga mata ni Clarice. Ang nangiti nito ay nawala, napalitan ng gulat at pagtataka. Tinitigan nito si Nadia mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang isang kakaibang nilalang. Wife? Ulit ni Clarice. Ang boses ay may bahid ng panunaya. Steve, ano ba naman ito? Nagbibiro ka ba? Sino naman ang babaeng ito? At mula saan siya? Hindi sumagot si Steve. Nilingon niya si Nadia na nakayuko na. Naramdaman ni Nadia ang kahihiyan. Pakiramdam niya, isang bagay siyang dapat itago. Isang kahihiyan. Clarice, may kailangan tayong pag-usapan. Sabi ni Steve, iginiya si Clarice papalayo. Sa loob. Bago pa man makapasok sa mansyon, hinarap ni Clarice si Nadia. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Huwag mong isipin na makukuha mo si Steve sa akin. Hindi mo siya kilala. Isa ka lang hamak na, alam mo na, babalik ako at sisiguraduhin kong malalaman mo ang lugar mo. Pumasok sila sa loob. Naiwan si Nadia sa hardin, nanginginig. Ang mga salita ni Clarice ay parang mga kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Ang kanyang pagiging tagatondo ay parang isang mantsa na hindi niya matanggal. Kinabukasan, naging awkward ang lahat. Ramdam ni Nadia ang pagbabago sa pagtrato ng ibang kasambahay. May ilan na tila naawa, may ilan na tila nakangisi. Naging mas tahimik din si Steve. Isang araw, inimbitahan ni Steve si Nadia sa isang dinner party. Ito ang unang beses na dadalo siya sa isang public event bilang Mrs. Alcaraz. Kinakabahan siya. Steve, kailangan ko pa ba talagang pumunta? Tanong ni Nadia habang sinusukat ang isang mamahaling evening gown. Oo, Nadia. Sagot ni Steve na nakatingin sa kanya. Kailangan mong ipakita sa kanila na ikaw ang asawa ko. Kailangan mong ipakita sa Clarice na mali siya. Napatulala si Nadia. Para kay Clarice? Sa dinner party, napakaliwanag ng lahat. Ang mga tao ay nakasuot ng mamahaling damit, nagtatawanan, umiinom ng wine. Nakaramdam si Nadia ng pagkailang. Si Steve ang kanyang sandalan. Hawak nito ang kanyang kamay at paminsan-minsan ay ngumingiti sa kanya. Ngunit ang presensya ni Clarice ay naroroon din. Nakaupo ito sa isang mesa, nakatingin sa kanila nang may ngisi sa labi. May kasama itong isang lalaki, isang matandang negosyante. Steve, hindi ka pa rin nagbabago, sabi ni Clarice nang lumapit sila sa mesa. Palagi kang may bagong laruan na ipinapakita. Naramdaman ni Nadia ang hapdi sa mga salita ni Clarice. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nanahimik. Clarice, sabi ni Nadia, kalmado ang boses, ngunit may bahid ng pangingibabaw. Ang asawa ko ay hindi laruan, at ako, hindi ako isang laruan. Nagulat si Clarice. Napatigil ito. Maging si Steve ay napatingin kay Nadia. Tila nagulat sa kanyang biglaang tapang. Oh, sabi ni Clarice, pagkatapos ng ilang sandali. Kakaiba ka ngayon, Nadia. Pero alam mo, hindi ka pa rin nagbabago. Ang iyong pinagmulan ay mananatiling iyong pinagmulan. At ikaw, Clarice, sagot ni Nadia, ang mga mata ay matapang. Ang iyong pag-uugali ay mananatiling iyong pag-uugali. Ang isang tao ay hindi hinuhusgahan sa kung saan siya nagmula, kundi sa kung sino siya. Nagtama ang kanilang tingin. Ang labanan ay hindi na lang sa pagitan ng dalawang babae, kundi sa pagitan ng dalawang mundo, dalawang pag-uugali. Napaalis si Clarice, galit na galit. Sa sandaling iyon,
Naramdaman ni Nadia ang isang kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Tumitibok ang kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tapang. Nilingon niya si Steve. Ang lalaki ay nakangiti. Totoo ang ngiti. Iyan ang asawa ko, sabi ni Steve at humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Hindi lang basta maganda, matapang pa. Nahihiya si Nadia, ngunit masaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may halaga siya. Hindi lang bilang isang kontrata, kundi bilang isang tao. Ngunit ang gabi ay hindi pa tapos. Habang naglalakad sila pauwi, may nakita si Nadia sa kanyang telepono. Isang anonymous message, isang link sa isang article. Binuksan niya ang link at doon nakita niya ang isang headline na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. CEO Steve Alcaraz, secretly battling stage 4 colon cancer. Who is Nadia Ramos, his mysterious new wife? Nanlumo si Nadia. Ang sakit ni Steve, ang sikreto na pilit niyang itinatago. Ngayon, nasa publiko na. At ang lahat ay dahil sa kanya. Nadia, anong problema? Tanong ni Steve nang makita ang putlang mukha ni Nadia. Hindi siya makasagot. Ibinigay niya kay Steve ang telepono. Nabasa ni Steve ang headline at sa mga mata nito, nakita ni Nadia ang galit, ang pagtataka at ang sakit. Clarice! Bulong ni Steve, ang boses ay puno ng puot. Biglang dumilim ang paligid. Ang mga ilaw sa bahay ay namatay. Isang tunog ng basag na salamin ang narinig mula sa likuran ng mansyon. At kasabay noon, isang balita ang sumakop sa mga social media. Hindi lang tungkol sa sakit ni Steve, kundi pati na rin ang tungkol kay Nadia. Nadia Ramos, ang babaeng galing sa Tondo na binili ang puso ng isang naghihingalong bilyonaryo. Ang mundo ni Nadia ay gumuho na naman, mas malakas pa kaysa sa una. Parang yelo ang buong katawan ni Nadia. Ang mga salita ni Clarice sa telepono ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Malapit nang mamatay si Steve. Ikaw lang ang kontratang pamalit para may maiwan siyang tagapagmana. Ngayon, ang balita sa telepono ay nagpapatunay sa lahat. Ang sikreto ni Steve ay nasa labas na. At siya, si Nadia, ang sinisisi. Nadia, anong nangyayari? Tanong ni Steve. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi siya makasagot. Ibinigay niya ang telepono kay Steve. Nabasa nito ang headline at ang kanyang mukha ay namutla. Ang galit sa mga mata nito ay nagpakaba kay Nadia. Pero higit sa galit, nakita niya ang sakit, ang takot. Clarice, bulong ni Steve, ang mga kamao ay nakakuyom. Ngunit hindi lang iyon. Ang isa pang balita ay mas masakit pa para kay Nadia. Ang mga salitang binili ang puso ng naghihingalong bilyonaryo ay parang apoy na sumunog sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pinakamalaking takot ay naging totoo. Siya, si Nadia, ay itinuturing na isang oportunista. Steve, sabi ni Nadia. Ang boses ay nanginginig. Kailangan kong umalis. Hindi ko kaya ito. Saan ka pupunta, Nadia? Pigil ni Steve sa kanyang braso. Hindi mo ako pwedeng iwanan ngayon. Hindi ka pwedeng sumuko. Sumuko? Steve, tingnan mo ang nangyari. Umiiyak na si Nadia. Nasa labas na ang lahat. At ako ang sinisisi. Ayoko nito. Ayoko na. Bumalik na lang ako sa Tondo kung saan ako nabibilang. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Steve. Tumakbo siya palabas ng mansyon, diretso sa gate. Ang ulan ay malakas pa rin, parang nakikisimpatya sa kanyang kalungkutan. Walang kotse, walang driver, naglakad siya, patungo sa kawalan. Ang bawat patak ng ulan ay parang luha na bumabagsak sa kanyang mukha. Naaalala niya ang mga aral ni Steve, ang mga ngiti nito, ang mga sandaling naramdaman niya ang halaga ng kanyang sarili. Ngayon, ang lahat ng iyon ay parang isang panaginip na naglaho. Naglakad siya ng napakalayo hanggang sa maabot niya ang isang bus stop. Sumakay siya sa unang bus na dumaan.
kahit hindi niya alam kung saan ito pupunta. Ang tanging gusto niya ay malayo. Malayo sa mansyon, malayo kay Steve, malayo sa mundong hindi niya pag-aari. Pagdating niya sa tondo, madilim na. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagbubulungan nang makita siya. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay lumapit sa kanya. Ang muka ay puno ng awa. "Nadia, nakita namin ang balita," sabi ng kaibigan niya. "Totoo ba yon? Niloloko ka lang ba ng Alcaraz na yon?" Hindi siya makasagot. Pakiramdam niya, napakaliit niya. Hindi na siya ang matapang na Nadia na nakipagtalo kay Clarice. Siya na ulit ang Nadia, na puno ng takot, puno ng duda. Umuwi siya sa kanilang barong-barong. Ang nanay niya ay naghihintay, nag-aalala. "Anak, anong nangyari?" Tanong ng nanay niya. Niyakap siya. "Bakit ka nandito? Akala ko ba masaya ka sa mansyon?" Sumalampak si Nadia sa sahig, umiiyak. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kontrata, ang sakit ni Steve, ang paglabas ng balita, at ang mga salita ni Clarice. "Anak," sabi ng nanay niya, hinaplos ang kanyang buhok. "Hindi ko maintindihan ang mundo ng mga mayayaman, pero ang alam ko, ikaw, anak ko, ay hindi kailanman naging masamang tao. Ginawa mo lang ang lahat para sa akin." Niyakap ni Nadia ang nanay niya. Ang amoy ng kanilang maliit na tahanan, ang mainit na yakap ng nanay niya, ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay naroroon pa rin. "Baka nga tama sila, Nay," sabi ni Nadia. "Baka nga isa lang akong oportunista." "Huwag mong sabihin iyan, anak," sabi ng nanay niya. "Ang pagmamahal ay hindi nabibili at ang tunay na pagmamahal ay hindi magtatago." Isang araw, habang inaayos niya ang kanyang mga gamit, may nakita siya ng isang maliit na notebook na nahulog mula sa kanyang bag. Hindi niya ito pag-aari. Ito ay kay Steve, ang kanyang therapy journal. Nag-aalangan si Nadia. Alam niyang pribado ito. Ngunit ang kanyang kuryosidad at ang kanyang pagnanais na maintindihan ang lahat ay mas matindi. Binuksan niya ang notebook. Ang sulat kamay ni Steve ay magulo. Parang gawa sa gitna ng paghihirap. Nobyembre 15. Ang sakit ay hindi na makaya. Lumalabas ang aking oras. Gusto kong magkaroon ng pamilya bago ako mawala. Isang asawa. Kahit sa maikling panahon. Nobyembre 20. Nakilala ko si Nadia. Isang babae mula Tondo. Matapang. Iba siya. Napakalamig ng puso ko, pero tila may init sa kanyang presensya. Isang kontrata. Ito lang ang paraan. Disyembre 1, sinisimulan kong turuan si Nadia. Ang mga ngiti niya, ang kanyang pagiging matapang. Nagsisimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko naramdaman sa matagal na panahon. Pag-asa? Disyembre 10, ang ganda ni Nadia kapag nakangiti. Ang mga mata niya, ang kanyang tawa. Nagsisimula na akong mahulog. Hindi ko ito dapat maramdaman. Kontrata lang ito. Ayokong saktan siya. Ayokong makita niya ang aking paghihirap. Disyembre 15. Nagsisimula siyang maging bahagi ng buhay ko. Ang bawat sandali na kasama ko siya, pakiramdam ko, hindi ako mamamatay. Pero alam kong darating ang oras. Paano ko siya ipagtatapat ang pag-ibig sa isang babaeng akala niya ay binibili ko lang? Paano ko siya poprotektahan mula sa aking sariling kamatayan? Napatigil si Nadia. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Hindi ito tungkol sa kontrata. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa takot ni Steve, sa kanyang kalungkutan, sa kanyang pagnanais na mahalin at mahalin bago siya mawala. Ang lahat ng pagdududa niya, ng kanyang galit, ay unti-unting nawala. Napalitan ng pag-unawa, ng awa, ng isang malalim na pagmamahal na hindi niya inasahan. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Steve sa bawat salita. Naintindihan niya ang lalaking ito. Ang sikreto niya ay hindi tungkol sa pagtatago ng kasamaan, kundi pagtatago ng sakit at pag-ibig. Mahal ko siya.
Ngunit paano ko ipagtatapat ang pag-ibig sa isang babaeng akala niya ay binibili ko lang? Paano ko siya poprotektahan mula sa aking sariling kamatayan? Ang huling linya ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Ang huling linya ay nagsasabi sa kanya ng lahat. Napakasakit, napakalungkot. Ngunit sa sakit at kalungkutan na yon, may nakita si Nadia. Isang bagong pag-asa, isang bagong lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng iwanan si Steve. Hindi niya kayang hayaang mamatay ang lalaking ito ng mag-isa. Hindi siya makakapayag na maligaw ang pag-ibig. Steve, bulong ni Nadia, hawak ang journal sa kanyang dibdib. Hindi ka mamamatay ng mag-isa. Babalik ako. At ipapakita ko sa iyo na ang pag-ibig ay hindi kontrata. Tumayo siya, puno ng determinasyon. Alam niya na kung saan siya pupunta. Alam niya na kung ano ang kailangan niyang gawin. Pagdating ni Nadia sa mansyon, madilim na. Ang mga ilaw ay patay, walang tao. Pero sa gitna ng sala, nakita niya ang isang bagay na nakalagay sa mesa, isang sobre. At sa loob ng sobre, may isang sulat kamay na hindi niya kilala at isang tiket, papuntang Singapore. Basang-basa si Nadia ng ulan, ngunit hindi niya alintana ang lamig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng determinasyon sa kanyang puso. Hawak niya ang diary ni Steve. Ang bawat salita ay parang nagsisilbing lakas sa kanya. Wala na siyang pag-aalinlangan. Kailangan niya si Steve. Kailangan siya ni Steve. Pagdating niya sa mansyon, madilim na. Ang mga ilaw ay patay at tila walang tao. Ang katahimikan ay nakakabingi. Iba sa ingay na sanay siyang pakinggan sa tondo. Naramdaman niya ang kaba, ngunit hindi ito takot, kundi pag-aalala. Pumasok siya sa loob. Sa gitna ng sala, sa ibabaw ng mesa, may isang sobre. Lumapit siya at nakita niya ang sulat kamay. Hindi niya ito kilala. Sa loob ng sobre, may isang sulat at isang tiket. Papuntang Singapore. Binuksan niya ang sulat. Galing ito kay Manang Linda. Sinabi nito na si Steve ay sumama sa kanyang doktor at sa kanyang ama papuntang Singapore para sa isang emergency treatment. Hindi na ito makapaghintay at ang tiket ay para sa kanya. Kung sakaling magpasya siyang sumunod, hindi na nag-aksaya ng oras si Nadia. Lumipad siya patungong Singapore sa sumunod na umaga. Ang bawat sandali sa eroplano ay puno ng pag-aalala. Gusto niyang makita si Steve. Gusto niyang sabihin dito na hindi siya nag-iisa. Pagdating niya sa ospital sa Singapore, napakalaki at napakamoderno nito. Nagtanong siya tungkol kay Steve Alcaraz. Isinagot sa kanya na naroroon ito. Ngunit nasa intensive care unit. Nanlumo si Nadia. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Mabilis siyang naglakad patungo sa ICU. Nakita niya ang kanyang ama ni Steve, si Mr. Alcaraz Sr., na nakaupo sa labas ng kwarto. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang doktor ni Steve ay naroroon din. Nadia? Gulat na tanong ni Mr. Alcaraz Sr. nang makita siya. Ang kanyang boses ay malamig pa rin. Anong ginagawa mo dito? Nandito po ako para kay Steve, sagot ni Nadia. Ang kanyang tinig ay matatag. Gusto ko po siyang makita. Hindi mo siya pwedeng makita, sabi ng doktor. Kasalukuyan siyang ginagamot. Kailangan ko po siyang makita, madiin na sabi ni Nadia. Ako po ang asawa niya. Napatingin sa kanya si Mr. Alcaraz Sr. Ang mga mata ay puno ng pagdududa. Ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Nadia. Matapos ang ilang paliwanag, pinayagan si Nadia na makapasok sa loob. Bumungad sa kanya ang isang Steve na payat, maputla, at nakakabit sa maraming makina. Ang kanyang puso ay kumirot sa sakit. Hindi ito ang Steve na nakilala niya, ang Steve na malakas at matapang. Lumapit si Nadia sa kanyang kama. Hinawakan niya ang kamay nito na napakalamig. Steve, bulong niya. Nandito na ako. Dahan-dahang idinilat ni Steve ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nang makita niya si Nadia,
May bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Nadia, bulong nito. Ang boses ay mahina. Bumalik ka. Oo, Steve, sabi ni Nadia. Pinipigilan ang luha. Hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita iiwan. Ang kontrata, bulong nito. Walang kontrata, Steve. Madiin na sabi ni Nadia. Hindi ako nandito para sa pera mo. Hindi ako nandito dahil sa anumang papel. Nandito ako dahil mahal kita. Nanlaki ang mga mata ni Steve. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nadia, naintindihan ko na ang lahat, Steve. Sabi ni Nadia, inilabas ang diary nito. Naintindihan ko ang takot mo. Naintindihan ko ang sakit mo. At alam kong hindi ka nag-iisa. Niyakap ni Nadia si Steve ng mahigpit. Sinisigurado sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang yakap na yon ay puno ng pagmamahal, ng pag-asa, ng pangakong mananatili siya. Naramdaman niya ang bahagyang pagbalik ng lakas ni Steve. Ito ang Steve na kilala niya. Ang Steve na kailangan niya. Naging kasama ni Nadia si Steve sa kanyang pagpapagamot. Naging katuwang siya sa bawat pagsubok. Naging lakas siya sa bawat paghihirap. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng pag-asa kay Steve, isang rason para lumaban. Isang araw, habang papalabas sila ng kwarto ni Steve, nakita ni Nadia si Mr. Alcaraz Sr. na naghihintay. Ang kanyang mukha ay seryoso pa rin, ngunit may nakitang pagbabago si Nadia. Hindi na ito ang malamig na tingin na nakita niya noon. Nadia, sabi ni Mr. Alcaraz Sr. Salamat. Nagulat si Nadia. Para saan po, sir? Para kay Steve, sagot ni Mr. Alcaraz Sr. Nakikita ko kung paano mo siya binigyan ng pag-asa. Ang pamilya namin ay malaki, ngunit tila nawawala kami sa loob. Ikaw, Nadia, tila ikaw ang nagbalik ng buhay sa anak ko. Niyakap ni Mr. Alcaraz Sr. si Nadia, isang yakap na puno ng pagtanggap, ng pagpapahalaga. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nadia na hindi lang si Steve ang kanyang napagaling. Naging bahagi na rin siya ng pamilya Alcaraz, ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Habang naglalakad sila sa koridor ng ospital, isang text message ang dumating sa telepono ni Nadia. Galing ito sa isang hindi kilalang numero. May kasamang larawan. Larawan nila ni Steve na magkasama sa ospital. At sa ilalim ng larawan, may isang mensahe. Enjoy your last moments, Nadia. Hindi pa tapos ang laban. Sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. At masisira ang pangalan mo, pati na rin ang kay Steve. Nadia's blood ran cold. Si Clarice, hindi pa talaga tapos. Kinilabutan si Nadia sa natanggap niyang mensahe. Si Clarice, hindi pa rin ito sumusuko. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. May Steve na siyang kasama at naramdaman niya ang suporta ng pamilya Alcaraz. Hindi na siya mag-iisa. Ipinakita niya kay Steve ang mensahe. Ngumiti lang ito, ngunit may bakas ng pait sa kanyang mga mata. Hayaan mo siya, Nadia. Hindi na mahalaga ang sinasabi niya. Pero Steve, paano kung masira niya ang reputasyon mo? Ang kumpanya mo? Pag-aalala ni Nadia. Ang importante ngayon ay ang paggaling ko. Sagot ni Steve, hinawakan ang kanyang kamay. At ang ating pagmamahalan. Ang iba, haharapin natin ng magkasama. Ipinagpatuloy ni Nadia ang pag-aalaga kay Steve. Naging katuwang siya ng mga nurse at doktor. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Steve at mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Ang ospital sa Singapore ay naging saksi sa kanilang lumalagong pag-iibigan. Isang hapon, habang naglalakad si Nadia sa koridor upang bumili ng kape, nakasalubong niya ang isang matandang babae na nakasuot ng nurse uniform. May kasama itong isang maliit na bata. Ngumiti ang matandang nurse sa kanya. Magandang hapon po, ma'am. Sabi ng nurse, ang boses ay mainit at magiliw. Ikaw po ba ang asawa ni Sir Steve Alcaraz? Opo, sagot ni Nadia. Nagulat. Paano niyo po nalaman?
Napakasimple, sabi ng nurse, tumawa ng mahina. Ang mga mata ni Sir Steve ay tila mas masaya ngayon. Matagal na akong nagtatrabaho dito. Ako po si Elena, ang head nurse sa floor na ito. At nakita ko na ang maraming pasyente pero bihira akong makakita ng pagmamahal na tulad ng sa inyo. Nakangiti si Nadia. Salamat po. Alam mo ba, sabi ni Elena, tumingin sa malayo. Si Sir Steve ay dumaan sa napakaraming pagsubok sa buhay niya. Hindi lang ngayon, noon pa. Nagtataka si Nadia. Po, anong ibig niyo pong sabihin? Pasensya na, sabi ni Elena. Tila napansin ang kanyang pagtataka. Hindi ko dapat pinag-uusapan ang personal na buhay ng pasyente, pero tila malaki ang naging epekto mo sa kanya. Noon, nakita ko siyang napakalungkot at nag-iisa. Matagal na yon. Noong bata pa siya. At minsan ay nagpunta ang kanyang pamilya dito para sa kanyang ina na may sakit. Umupo sila sa bench sa koridor. Mayroon akong nakilalang isang bata noon. Si Steve, patuloy ni Elena. Napakatalino, napakabait, at umiibig. Umiibig siya sa isang simpleng babae, isang ordinaryong babae. Walang pera, walang pangalan, pero mahal na mahal niya. Napatulala si Nadia. Para siyang pinipiga ang puso niya. Simpleng babae, walang pera. Kaso, hindi pumayag ang pamilya niya. Sabi ni Elena, malungkot ang mga mata. Ang pamilya Alcaraz napakalakas. At para sa kanila, ang pera at pangalan ang mahalaga. Pinaghiwalay sila. At ang babae, bigla na lang nawala. Hindi ko na siya nakita muli. At si Steve? Tanong ni Nadia. Ang boses ay nanginginig. Napakasakit para sa kanya, sagot ni Elena. Mula noon, tila nagbago siya. Naging mas seryoso, mas malamig, at tila nawalan na ng tiwala sa pag-ibig. Akala niya, ang pera ang makakapagbigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Pero hindi niya nakuha ang babaeng mahal niya. At tila, hindi na niya kailanman muling minahal ang sino man ng ganoon kasidhi. Nakaramdam si Nadia ng kirot sa puso. Siya ang babaeng yon. Simpleng babae, walang pera, mula sa isang mundo na hindi gusto ng pamilya Alcaraz. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat. Ang takot ni Steve, ang dahilan kung bakit niya ginawa ang kontrata. Hindi lang dahil sa kamatayan, kundi dahil sa sakit ng nakaraan. Alam mo ba, sabi ni Elena, tumayo. Minsan ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng tamang tao. Tungkol din ito sa paghahanap ng tamang oras at ng lakas na lumaban para rito. Umalis si Elena, naiwan si Nadia na puno ng emosyon. Ang mga salita ni Elena ay parang puzzle pieces na nagkaisa sa kanyang isip. Ang kanyang sariling karanasan sa pag-ibig, ang kanyang takot na lokohin, ang kanyang pagiging tagatondo, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagmamahal kay Steve. Ang lahat ay tila konektado. Biglang, narinig niya ang tunog ng alarma mula sa kwarto ni Steve. Mabilis siyang tumakbo pabalik. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang mga doktor at nurse na nagkukumpulan kay Steve. Ang kanyang mukha ay namumutla at nahihirapan itong huminga. Steve! Sigaw ni Nadia, lumapit sa kanya. Nadia! Bulong ni Steve, pinipilit hawakan ang kanyang kamay. Hindi ka pwedeng sumuko, Steve. Umiiyak na, sabi ni Nadia. Hindi ka pwedeng sumuko. Lumaban ka. Nandito ako. Mahal kita. Ang mga doktor ay mabilis na kumilos. Ang mga makina ay bumubusi na. Ang kanyang ama ay naroroon, namumutla din. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Nadia ang isang malakas na pagyakap. Ito ay galing kay Mr. Alcaraz Sr. Lumaban ka, anak. Bulong ni Mr. Alcaraz Sr. Ang boses ay nanginginig. Para kay Nadia. Para sa pamilya natin. Pinagsama-sama ni Nadia ang kanyang lakas. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Steve
at humarap sa mga doktor. Gawin niyo ang lahat ng makakaya niyo. Hindi pa tapos si Steve. Naramdaman niya ang isang bahagyang pagpisil sa kamay ni Steve. Tila nagsasabi ito na hindi siya sumusuko. Tila nagsasabi ito na lalaban siya. Ngunit ang paglaban ay hindi lang para sa sakit ni Steve. May isa pang laban na naghihintay sa kanila. Ang kanyang telepono ay umilaw muli. Isang bagong mensahe. Galing sa anonymous sender. May kasamang video. Hindi niya ito pinindot. Ngunit alam niya na ito ay galing kay Clarice. At alam niya na ito ay mas malala pa kaysa sa nauna. Dilim. Sakit. Iyan ang tanging nararamdaman ni Steve. Ang bawat pulso sa kanyang katawan ay tila nagsasabing sumuko na siya. Ang hininga niya ay mabigat. Ang bawat paghinga ay parang huling paglaban. Narinig niya ang mga boses, malayo, malabo. Ang mga mukha ay tila lumulutang sa kanyang paningin. Ang puting ilaw ng ospital ay parang portal sa kabilang buhay. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang boses na nagpatatag sa kanya. Isang kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. Si Nadia. "Steve, hindi ka pwedeng sumuko." Umiiyak na sabi ni Nadia. Ang boses ay puno ng pagmamahal at determinasyon. "Nandito ako. Mahal kita." Ang mga salitang iyon ay parang kuryente na dumaloy sa kanyang ugat. Pag-ibig. Hindi niya akalaing maririnig niya iyon muli. Lalo na mula kay Nadia, ang babaeng na kontrata lamang. Pero ang init ng kanyang kamay, ang pagmamahal sa kanyang tinig, ay totoo. "Lumaban ka, anak." Narinig niya ang boses ng kanyang ama, si Mr. Alcaraz Sr., ang boses na dati ay malamig at puno ng pagdidikta, ngayon ay puno ng pag-aalala. Para kay Nadia, para sa pamilya natin. Pamilya. Nadia. Ang mga salitang yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi niya pwedeng iwanan si Nadia. Hindi niya pwedeng iwanan ng pamilyang ito na unti-unti niyang natututunan mahalin. Dahan-dahan, idinilat ni Steve ang kanyang mga mata. Malabo pa ang kanyang paningin, ngunit nakita niya si Nadia, umiiyak, ngunit nakangiti. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. "Nadia," bulong niya. Ang kanyang boses ay mahina. "Steve!" Niyakap siya ni Nadia. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa kanya ng init ng seguridad. Matapos ang ilang oras na paghihirap, unti-unting bumalik ang lakas ni Steve. Ang mga doktor ay nagulat sa kanyang mabilis na paggaling. Nagdesisyon sila na siya ay matagumpay na nakalampas sa matinding pagsubok. Ang pagmamahal ni Nadia, ang suporta ng kanyang ama, ay naging gamot na hindi kayang bilhin ng pera. "Napakaswerte mo kay Nadia, anak," sabi ni Mr. Alcaraz Sr. nang maging mas maayos na si Steve. "Siya ang nagligtas sa'yo." Ngumiti si Steve. "Opo, ama. Alam ko." Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Habang nagpapahinga si Steve, nakita niya si Nadia na nakatingin sa kanyang telepono. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya kay Nadia. "Nadia, anong problema?" tanong niya. Ibinigay ni Nadia ang kanyang telepono. Isang video. Galing kay Clarice. Binuksan ni Steve ang video. Nakita niya si Clarice. Nakangisi sa harap ng isang kamera. "Magandang araw po sa inyong lahat." Panimula ni Clarice. Ang boses ay puno ng kasinungalingan. "Nandito po ako para ibunyag ang katotohanan. Ang aking dating kasintahan, si Steve Alcaraz, ay ginagamit ang isang babae mula Tondo, si Nadia Ramos, para lamang magkaroon ng legal na tagapagmana bago siya mamatay. Isang kasunduan, isang kontrata. At si Nadia, siya ay isang oportunista na handang ibenta ang kanyang kaluluwa para sa pera." Kasama sa video, ang mga larawan ni Nadia sa Tondo, ang lumang barong-barong, ang kanyang nanay, mga larawan niya at ni Steve sa mansyon na tila binibigyan ng maling kahulugan. Nanlumo si Steve, puno ng galit ang kanyang puso. Hindi lang siya ang sinisira ni Clarice, kundi pati na rin si Nadia. Ang babaeng nagligtas sa kanya,
ang babaeng mahal niya. "Steve," sabi ni Nadia, ang mga mata ay puno ng luha. "Hindi ko kaya ito. Hindi ko kayang harapin ang lahat ng ito." "Huwag kang mag-alala, Nadia," sabi ni Steve. Niyakap siya ng mahigpit. "Haharapin natin ito ng magkasama. Hindi ka nag-iisa." Sa gabi, habang nag-iisip si Steve, may pumasok sa kanyang kwarto, si Mr. Alcaraz Sr. "Anak, nakita ko ang video," sabi ng kanyang ama. Seryoso ang mukha. "Hindi ko hahayaang sirain ni Clarice ang pangalan ng pamilya Alcaraz at lalong hindi ko hahayaang saktan niya si Nadia." Ibinigay ni Mr. Alcaraz Sr. kay Steve ang isang lumang sobre. "Ito anak, ito ang magtatapos sa lahat ng kasinungalingan ni Clarice. Matagal ko nang tinago ito." Binuksan ni Steve ang sobre. Sa loob, may lumang video. Isang video ng kasal. Hindi niya maintindihan. Ito ang kasal ni Clarice at ng isang negosyante. Paliwanag ni Mr. Alcaraz Sr. "Nang naging magkasintahan kayo, kasal na siya sa ibang lalaki. Ginagamit ka lang niya, anak. Ang tanging gusto niya ay ang iyong kayamanan at posisyon sa lipunan." Nanlaki ang mga mata ni Steve. Ang kanyang puso ay puno ng galit at sakit. Pinagtaksilan siya ni Clarice. Noon pa man, hindi lang sa kanyang sakit, kundi sa kanyang pagkatao. "Hindi ko hahayaang sirain niya ang buhay natin, Steve," sabi ni Nadia na nakatayo sa likod niya. Hindi niya namalaya na naroroon ito. "Hindi natin hahayaan," niyakap ni Steve si Nadia. Ang kanyang pagmamahal sa babaeng ito ay mas matindi pa kaysa sa kanyang galit kay Clarice. Alam niya na ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ngayon meron siyang kakampi. Meron siyang Nadia. "Babalik tayo sa Maynila, Nadia," sabi ni Steve. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. "At ipapakita natin sa kanila ang tunay na pagmamahal at sisiguraduhin nating makukuha ni Clarice ang nararapat sa kanya." Pinaghandaan nila ang kanilang pagbabalik. Hindi lang para sa kanyang paggaling, kundi para sa isang bagong simula. Isang bagong simula kasama si Nadia. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay puno ng pananabik at kaba. Mas malakas na si Steve, ang kanyang katawan ay tila nabigyan ng panibagong buhay. Ang mga doktor sa Singapore ay nagulat sa kanyang mabilis na paggaling. Isang himala, sabi nila. Ngunit para kay Steve, ang himala ay si Nadia. "Handa ka na ba, Steve?" tanong ni Nadia. Hawak ang kanyang kamay habang bumababa sila sa eroplano. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngumiti si Steve. "Mas handa pa ako kaysa kailanman, Nadia. Handa na akong ipaglaban ka." Ang pagbabalik nila ay naging headline. Ang mga reporter ay nakatambay sa airport, naghihintay sa kanilang pagdating. Ngunit hindi na natakot si Steve. Hawak niya ang kamay ni Nadia at ramdam niya ang kanyang lakas. "Steve Alcaraz, totoo po ba ang balita na may sakit kayo?" tanong ng isang reporter. "Sino po ang babaeng kasama ninyo?" tanong ng isa pa. "At ano po ang masasabi ninyo sa mga paratang ni Miss Clarissa Santos?" Humarap si Steve sa mga reporter. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Nadia. "Magandang araw po sa inyong lahat. Totoo po ang balita na may sakit ako. At nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa mga doktor at lalo na sa aking asawa, si Nadia, na gumaling ako." Nanlaki ang mga mata ng mga reporter. Asawa? Tungkol naman po sa mga paratang ni Clarissa Santos, patuloy ni Steve, ang boses ay matatag. "Lahat po ng sinasabi niya ay pawang kasinungalingan. Wala po siyang karapatang sirain ang pangalan ng aking asawa at ng aming pamilya." Biglang dumating si Clarice. Kasama nito ang ilang abogado at reporter. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, ngunit may bahid ng takot. "Steve, anong kasinungalingan ang sinasabi mo?" sigaw ni Clarice. "Si Nadia ay isang oportunista. Ginagamit ka lang niya. At ikaw, niloloko mo ang lahat. Hindi ka na gumaling."
Lumapit si Clarissa sa kanila. Pilit na inaabot si Steve, ngunit hinarang ito ng mga gwardiya. Clarice, tama na, sabi ni Mr. Alcaraz Sr. na dumating din sa airport. Hindi na kami magpapahintulot sa iyong kasinungalingan. Ibinigay ni Mr. Alcaraz Sr. ang isang USB sa isang reporter. Narito po ang katotohanan, ang video ng kasal ni Clarice. Kasal na siya sa ibang lalaki bago pa man niya kami niloko ni Steve. At ang tanging gusto niya ay ang kayamanan at posisyon ng aming pamilya. Nagulantang ang mga reporter. Pinagtinginan nila si Clarice. Hindi, kasinungalingan iyan. Sigaw ni Clarice, pilit na inaagaw ang USB. Minamanipulan niyo lang ang lahat. Ngunit huli na ang lahat. Kumalat na ang balita. Ang video ay ipinakita sa lahat ng mga telebisyon. Ang katotohanan ay nabunyag. Ang mukha ni Clarice ay namutla. Ang kanyang kasinungalingan ay nabunyag. Ang kanyang plano ay nabigo. Wala na siyang kawala. Ang kanyang mga abogado ay umalis. At ang mga reporter ay umiwas sa kanya. Nadia? Steve, sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng puot at inggit. Hindi pa tapos ang laban. Babalikan ko kayo. Ngunit walang takot si Nadia. Hawak niya ang kamay ni Steve at nakangiti siya. Huwag kang mag-alala, Clarice. Wala na kaming takot sa'yo. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Steve si Nadia. Ang kanyang pagmamahal sa babaeng ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang galit kay Clarice. Ang kanyang paggaling, ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pamilya. Iyon ang mga totoong kayamanan. Tara na, Nadia, sabi ni Steve. Umuwi na tayo. Habang paalis sila, tinitignan ni Steve ang mga mata ni Nadia. Ang mga mata na dati ay puno ng kalungkutan at takot. Ngayon ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang kanyang Nadia, ang kanyang himala. Pagdating nila sa mansyon, may naghihintay sa kanila. Ang nanay ni Nadia, kasama ang kanyang mga kaibigan. Niyakap ni Nadia ang nanay niya ng mahigpit. Anak, masaya ako para sa'yo, sabi ng nanay ni Nadia, umiiyak. Napakaswerte mo. Maswerte po ako dahil kayo ang nanay ko, sagot ni Nadia. Sa gabing iyon, nagkaroon sila ng isang simpleng selebrasyon. Ang pamilya, Alcaraz, ang nanay ni Nadia, at ang mga malalapit na kaibigan. Ang mansyon ay puno ng tawanan at kaligayahan. Nag-iisa si Steve at Nadia sa hardin, nakatingin sa mga bituin. Nadia, sabi ni Steve, hinawakan ng kanyang kamay. 100 araw ay hindi kailanman magiging sapat para sa pag-ibig ko sa iyo. Ngumiti si Nadia. Alam ko. Kinabig ni Steve ang kanyang kamay sa bulsa. Inilabas niya ang isang papel, ang lumang kontrata. Naningning ang buwan sa itaas, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa hardin. Ang hangin ay malambing, bumubulong ng mga lihim na kwento ng pag-ibig. Ngunit ang tanging naririnig ni Nadia ay ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin kay Steve. Inilabas ni Steve mula sa kanyang bulsa ang isang papel na tila luma at lukot. Ito ang kontrata. Ang kontratang nagbago sa kanilang buhay. Nadia, sabi ni Steve, ang boses ay malalim at puno ng emosyon. Ang kontratang ito ang nagdala sa iyo sa akin. Ito ang nagsimula ng lahat. Pero ngayon, tapos na ito. Dahan-dahan, sa harap ni Nadia, pinunit ni Steve ang kontrata. Ang bawat punit ay parang pagtanggal ng isang mabigat na kadena, isang pagpapalaya mula sa nakaraan. Ang papel ay nagkalat sa hangin, parang mga dahon na tinangay ng simoy. Walang kontrata na makakapagbili ng pag-ibig, Nadia. Patuloy ni Steve, hinawakan ng kanyang mga kamay. At ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi kailanman magiging isang kontrata. Ito ay totoo. Napuno ng luha ang mga mata ni Nadia. Ang kanyang puso ay halos sumabog sa kaligayahan. Hindi na siya ang babaeng nag-aalinlangan, ang babaeng natatakot. Siya ay si Nadia, minamahal ni Steve. Lumuhod si Steve sa harap niya. Mula sa kanyang bulsa,
Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at sa loob, isang singsing na nagniningning. Nadia Ramos, sabi ni Steve, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hindi ako ang pinakamabuting tao. Nagkamali ako at natakot ako. Ngunit sa iyo nakita ko ang pag-asa, ang lakas, ang pag-ibig na akala ko ay nawala na sa akin. Binigyan mo ako ng pangalawang buhay at gusto kong gamitin ang buhay na ito para mahalin ka, para makasama ka habang buhay. Huminga siya ng malalim. Nadia Ramos, pakakasalan mo ba ako? Hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-ibig na totoo at panghabang buhay? Hindi makasagot si Nadia. Ang kanyang lalamunan ay tila barado. Ngunit ang kanyang mga luha, ang kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Oo, Steve, oo. Umiiyak siya, ngunit puno ng kaligayahan. Isinuot ni Steve ang singsing sa kanyang daliri. Ang singsing ay nagniningning sa ilalim ng buwan, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Tumayo si Steve at niyakap si Nadia ng mahigpit. Ang kanyang yakap ay nagbigay sa kanya ng seguridad, ng isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Mahal kita, Nadia, bulong ni Steve sa kanyang tenga. Mahal din kita, Steve, sagot ni Nadia. Higit pa sa kontrata, higit pa sa buhay. Narinig nila ang palakpakan. Lumabas ang nanay ni Nadia, si Mr. Alcaraz Sr. at ang kanilang mga kaibigan. Ang lahat ay umiiyak, ngunit puno ng kaligayahan. Masaya ako para sa inyo mga anak, sabi ng nanay ni Nadia. Niyakap silang dalawa. Ngayon, mayroon na tayong tunay na pamilya, Steve, sabi ni Mr. Alcaraz Sr. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang gabi ay natapos sa tawanan at kaligayahan. Ang lahat ay nagdiwang sa bagong simula, sa bagong pag-ibig. Sa sumunod na mga linggo, naging abala sila sa paghahanda sa kanilang kasal. Hindi na ito isang kasal na batay sa kontrata. Ito ay isang kasal na batay sa pag-ibig. Ang nanay ni Nadia ay unti-unting gumagaling at nakita niya ang bagong pag-asa sa kanyang mga mata. Si Nadia naman, nagplano na rin para sa kanyang pangarap. Isang maliit na kainan sa Tondo kung saan siya magluluto ng kanyang mga kakanin at magbibigay ng trabaho sa kanyang mga kababayan. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Isang araw, habang nag-i-fitting sila ng mga damit sa wedding boutique, tinanong siya ni Steve. Nadia, sabi ni Steve, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Handa ka na ba para sa isang buhay na magkasama, Nadia Alcaraz? Tiningnan ni Nadia ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating Nadia Ramos, ang babaeng taga-Tondo na puno ng takot at pagdududa, ngayon ay isang Nadia Alcaraz, isang babaeng minamahal, pinahahalagahan at puno ng pag-asa. Ngumiti siya. Mas handa pa ako kaysa kailanman, Steve. Higit pa sa 100 araw. Higit pa sa isang buhay. Ang mga araw bago ang kasal ay tila lumilipad. Ang bawat sandali ay puno ng kagalakan, ng paghahanda para sa isang bagong simula. Mas malakas na si Steve. Ang kanyang katawan ay ganap ng gumaling at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal. Si Nadia, mas naging maganda at mas kumpiyansa. Ang kanyang mga ngiti ay mas nagniningning at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, ang buwan ay bilog at ang mga bituin ay nagkikislapan. Ang tunog ng mga alon ay payapa, parang musika sa kanilang mga tainga. Hawak ni Steve ang kamay ni Nadia at naramdaman niya ang init nito. Steve, sabi ni Nadia, sumandal sa kanyang balikat. Napakaswerte ko na ikaw ang nakilala ko. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman ang halaga ko. Ngumiti si Steve. Ako ang mas maswerte, Nadia. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang pagkakataon sa buhay.
Ikaw ang nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Huminga siya ng malalim. May isang bagay pa siyang kailangan sabihin kay Nadia. Isang lihim na matagal na niyang tinago. Hindi dahil sa masama ito, kundi dahil sa ayaw niyang saktan ang damdamin ni Nadia o gumawa ng pagdududa. Nadia, sabi ni Steve, umupo sila sa buhangin. May isa pa akong sasabihin sa'yo. Isang bagay na hindi ko nasabi noon. Nagtataka si Nadia. Ano po yun, Steve? Naalala mo ang kondisyon mo, na ang pera ay para sa gamot ng nanay mo at pambayad ng utang nyo? Tanong ni Steve. Opo, sagot ni Nadia. Ang totoo, Nadia, alam ko na ang tungkol sa utang ng tatay mo bago pa man tayo magkita. Pagtatapat ni Steve, ang kumpanya ko nagbigay ng pautang sa kanya. At nang malaman ko ang sitwasyon nyo at nang makita kita noong gabing iyon, naisip ko na ito ang paraan para matulungan kita nang hindi nasasaktan ang iyong pagmamataas. Nanlaki ang mga mata ni Nadia. Nagulat siya. Hindi niya akalaing ganoon ang nangyari. Hindi ko ito sinabi sa iyo noon, patuloy ni Steve, dahil ayaw kong isipin mo na kinokontrol ko ang buhay mo. Gusto kong piliin mo ako, Nadia, hindi dahil sa utang, kundi dahil sa pag-ibig. Napuno ng luha ang mga mata ni Nadia. Ang kanyang puso ay puno ng pag-unawa. Naintindihan niya ang intensyon ni Steve. Naintindihan niya ang pagmamahal nito. Steve! Bulong ni Nadia. Salamat. Salamat sa lahat. Niyakap niya si Steve. Ang kanyang yakap ay puno ng pasasalamat, ng pagmamahal. Ang lahat ng lihim, ang lahat ng takot ay naglaho na. Ang kanilang pagmamahalan ay naging buo. Alam mo ba, Nadia? Sabi ni Steve, hinaplos ang kanyang buhok. Mula noong iniligtas mo ako sa ulan, may kung anong kumirot sa puso ko. May nakita akong ilaw sa iyo. Hindi ko alam kung ano ito noon, pero ngayon, alam ko na. Pag-ibig. Ngumiti si Nadia. Ganoon din po ako, Steve. Ang mga mata mo, ang kalungkutan sa iyong mga mata. Tila nakita ko ang sarili ko doon. Ikinuwento ni Nadia kay Steve ang tungkol sa kanyang dating kasintahan na niloko siya, kung paano siya nawalan ng tiwala sa pag-ibig, kung paano siya naging matapang, ngunit puno ng takot. Nakinig si Steve at naramdaman niya ang sakit ni Nadia. Ang kanilang mga nakaraang sugat ay naging tulay sa kanilang pag-unawa. Ang kanilang mga nakaraang paghihirap ay naging pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Steve, sabi ni Nadia, handa na akong magsimula ulit. Kasama ka. Ako rin na, Nadia, sagot ni Steve. Haharapin natin ang lahat ng magkasama. Pagbalik nila sa mansyon, naghihintay ang nanay ni Nadia at si Mr. Alcaraz Sr. Naging magiliw na ang relasyon ng dalawang pamilya. Niyakap ng nanay ni Nadia si Mr. Alcaraz Sr. at naramdaman ni Nadia ang pagiging kabilang. Magandang gabi mga anak, sabi ng nanay ni Nadia. Masaya akong makita kayong ganyan. Salamat po, Mama, sabi ni Steve. Mama, ang salitang iyon ay nagpakilig kay Nadia. Ang kanyang mundo ay naging buo. Kinabukasan, habang nag-i-fitting sila ng mga damit sa wedding boutique, tiningnan ni Nadia ang kanyang sarili sa salamin. Ang dating Nadia Ramos, ang babaeng tagatondo na puno ng takot at pagdududa, ngayon ay isang Nadia Alcaraz, isang babaeng minamahal, pinahahalagahan at puno ng pag-asa. Steve Ongkoto Fiasao, Titham. Nadia, handi ka na ba para sa isang buhay na magkasama? Nadia Alcaraz? Nadia. Emdasan sang chumutkok doy benyaw, Nadia Alcaraz Chua. Tiningnan ni Nadia ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Isang buhay, nakasama si Steve. Isang pamilya, isang pag-ibig na totoo. Ang araw ng kasal, ang araw na pinakahihintay ni Nadia. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak
Ang mga upuan ay puno ng mga mahal sa buhay. Ang lahat ay nakangiti. Ang lahat ay nagdiriwang. Hindi na ito isang kasal ng kontrata. Ito ay isang kasal ng tunay na pag-ibig. Naglakad si Nadia sa aisle. Hawak ang braso ng kanyang ama. Ang kanyang damit ay puti, kasing linis ng kanyang puso. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-asa, ng pangarap na matagal na niyang hinintay. Nakita niya si Steve na naghihintay sa altar. Nakangiti, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang mga luha, ang kanyang mga takot ay naglaho na. Ngayon, narito siya, kasama ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal, kung paano lumaban, kung paano magtiwala. Nang makarating siya sa altar, hinawakan ni Steve ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng seguridad. Nadia, bulong ni Steve. Ang ganda mo. Ngumiti si Nadia. Salamat, Steve. Nagsimula ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay puno ng pagpapala, ng pag-asa, ang kanilang mga panata, ang kanilang mga pangako. Ako, si Steve Alcaraz, ay kinukuha ka, Nadia Ramos, bilang aking asawa. Panata ni Steve. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pagmamahal. Pangako kong mamahalin kita, aalagaan, at igagalang sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Napuno ng luha ang mga mata ni Nadia. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Ako, si Nadia Ramos, ay kinukuha ka, Steve Alcaraz, bilang aking asawa. Panata ni Nadia. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Pangako kong mamahalin kita, aalagaan, at igagalang sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Pagkatapos ng mga panata, sinuot nila ang kanilang mga singsing. Ang mga singsing ay nagniningning, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan, ng kanilang panghabambuhay na pangako. Ngayon, ipinapahayag ko kayong mag-asawa, sabi ng pari. Maari mo nang halikan ng nobya. Dahan-dahang lumapit si Steve kay Nadia. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Hinalikan niya si Nadia. Ang halik na yon ay puno ng pag-ibig, ng pag-asa, ng lahat ng kanilang mga pangarap. Pumalakpak ang lahat. Umiyak ang nanay ni Nadia at niyakap siya ni Mr. Alcaraz Sr. Ang dalawang pamilya ay naging isa. Ang resepsyon ay puno ng tawanan, ng musika, ng sayawan. Si Nadia at Steve ay nagsayaw ng kanilang unang sayaw bilang mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay nakatingin sa isa't isa, puno ng pagmamahalan. Nadia, sabi ni Steve habang sumasayaw sila. Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Akala ko, mamamatay akong mag-isa. Hindi mo na kailangan mag-isa, Steve. Sagot ni Nadia. Nandito ako at hinding-hindi kita iiwan. Lumipas ang mga taon. Naging masaya ang buhay ni Nadia at Steve. Si Steve ay nanatiling malakas at malusog. Ang kanyang negosyo ay mas umunlad at siya ay naging isang inspirasyon sa maraming tao. Si Nadia naman, binuksan niya ang kanyang sariling maliit na kainan sa Tondo. Ang kanyang mga kakanin ay sikat at nagbigay siya ng trabaho sa kanyang mga kababayan. Hindi niya kinalimutan ang kanyang pinagmulan. Nagkaroon sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Ang kanilang mga anak ay puno ng buhay, puno ng pag-ibig. Isang hapon, habang nakaupo sila sa hardin, tinitignan ng kanilang mga anak na naglalaro. Hinawakan ni Steve ang kamay ni Nadia. Naaalala mo ba ang kontrata, Nadia? Tanong ni Steve. Ngumiti si Nadia. Naalala ko. Akala ko noon, iyon ang simula at katapusan ng lahat. Pero ngayon, mas marami pa tayo, sabi ni Steve. Isang pamilya, isang pag-ibig na walang hanggan. Niyakap ni Nadia si Steve.
Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Siya, ang babaeng tagatondo na puno ng takot, ay natuto magmahal, lumaban at magtiwala. Siya ang babaeng akala niya ay walang halaga, ay naging himala ni Steve. At si Steve, ang lalaking akala niya ay mamamatay ng mag-isa, ay natuto na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang pera, kundi ang pamilya, ang pag-ibig, at ang babaeng pinili niyang manatili sa tabi niya, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa loob ng isang buhay na walang hanggan. Nakatitig sila sa paglubog ng araw, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na magkahawak. Ang kanilang kwento ay hindi natapos, kundi nagsimula pa lamang. Isang kwento ng pag-ibig na walang hanggan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Steve at Nadia. Isang kwento ng pag-ibig na bumangon mula sa isang kontrata at lumago sa gitna ng pagsubok upang maging isang buhay na walang hanggan. Sa lahat ng nakinig at nakasama namin sa bawat kabanata, mula sa simula ng ulan at dugo hanggang sa huling halik sa altar, maraming salamat po. Ang inyong pagtangkilik ang naging inspirasyon namin upang bigyang buhay ang kwentong ito. Sa bawat pagsulat, ramdam namin ang bigat ng bawat emosyon, ang bawat pagsubok na kinaharap ni na Steve at Nadia. Naging bahagi kayo ng kanilang paglalakbay, ng kanilang mga luha, ng kanilang mga ngiti, at ng kanilang tagumpay. Sa pamamagitan ng kwentong ito, nais naming iparating ang mensahe na ang pag-ibig ay higit pa sa anumang kontrata o obligasyon. Ito ay isang pagpili na manatili, magtiwala at lumaban. Kahit na sa harap ng pinakamadilim na kalagayan, ang pag-ibig ay nagpapagaling ng mga sugat, nagbibigay ng pag-asa at nagtuturo sa atin na makita ang halaga ng bawat isa. Naway ang kwento ni na Steve at Nadia ay magbigay inspirasyon sa inyo na yakapin ang pag-ibig sa lahat ng anyo nito at maniwala sa kapangyarihan ng pangalawang pagkakataon. Sana po ay naramdaman ninyo ang bawat kilig, bawat sakit, at bawat pag-asa na aming isinulat. Ang inyong mga puso, naway na puno ng pagmamahal. Hinihikayat po namin kayo na ibahagi ang inyong mga saloobin, ang inyong mga damdamin, at kung ano ang naramdaman ninyo sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ang magiging pinakamalaking gantimpala para sa amin. Muli, maraming salamat po at naway ang pag-ibig ay laging manatili sa inyong mga puso.